Rock and roll yun eh, si Marlon. Founding partner and si Leslie. Yeah. Siya yung dalawa yung closer for the day. Pero sinas mo ng interview natin. Tara, Nes. Pasok tayo sa office natin, okay? Ayan. Ano yan? Mentor Nes, saan ka ngayon na country nga kayong dalawa ni Marlon? Actually, maraming bansa po ang napuntahan namin. Japan, China, Maldives. Sobrang nagtagal lang kami sa Middle East. Halos nalipot namin. Middle East. Di ba nag-Dubai ka din? Yes po. Oo, nag-Dubai ka din. Anong year yun na nag-Dubai ka? Nag-start kami magbiyahe ng 2004. 2004. 2004. So, pag-uwi mo, nag-period ka, nakapondo din na pang-negosyo na traditional. Konti lang, pero not enough. Not enough. Okay. Tapos pag-uwi, ano yun? Nagpa-vlog na kayo, nag-create Actually, ng negosyo. yung last biyahe namin from China yun. China. Yun yung talagang traditional kami na sumubok na kami. That was pandemic time. Yes. So, pandemic talaga, lumuwas din kayo? China? Hindi. Before mag-pandemic, tapos na rin yung contract. Then, ang ano lang doon sa China is, it's supposed to be na lalakihan dapat ang sahod namin. Siyempre kasi renew. So, yun yung ine-expect, pero ang nangyari, bababaan yung sahod namin. So, hindi na kami pumayag doon. Kasi kulang na nga sa pangpadala sa Pilipinas. Kulang na, pero oo. So, as musician kayo, no? Yes po. Oo, as a international performer po. Performer mismo talaga. Okay. Nung nakita yung Ascendra, kumusta yung network marketing para sa'yo? Para sa akin, sobrang laking pagbabago. Not only the results na nakita ko sa sarili ko na lang mismo. Yung dating mahihain, ngayon right now, parang wala na lang din kasi naturuan lang din naman. So, para sa akin, naniniwala ako kung magiging mahihain ka, hindi magbabago yung life mo. Exactly. So, para sa akin, yun yung pinakaunang binago ko sa sarili ko, na baguhin ko yung sarili ko na tatanggalin ko yung magiging mahihain ko. Kasi ang work ko before as performer international, so parang ang laki din ng adjustment, pero maraming nakakahalubilo, pero iba yung dito sa network. Kung para sa akin, ang laki ng pagbabago na sa sarili ko, plus yung buhay namin mag-asawa. At the same time, yung dating nag-a-abroad para magtrabaho, kumita ng pera, nag-a-abroad para magbakasyon. Yun yung pinaka-bago ngayon dito sa Ascendra, sa network. And then, ang dami na ding binigay sa amin na magandang resulta. Hindi lang sa amin, kundi yung mga taong nagtiwala sa amin na kumikita. Yes. And part-timers, full-timers, and international na mga business partners. Exactly. All over the world. Yun yung nakakatuwa kasi yun yung para sa akin, biggest sa akin yun. Hindi lang sa akin, para sa mga nagtiwala sa akin. Yun yung pinaka-result para sa akin. Tapos yung luxury kasi di ba yung kapili mo yung family mo, no? Na kumikita ka na mas malaki. Yung time na hinihingi before ng anak ko, ngayon naibibigay ko sa kanya anytime na tawagan niya ako ganito, ganyan. So anytime nabibigay ko yun sa kanya. Grabe, per sum up total, ilang years ka nag-OFW? Almost 15 years. 15 magsi-16 years. Sobrang tagal din po. Tagal talaga nung kayong dalawa, no? Sobrang risky din yung ginawa ko nung first timer ko na nag-abroad ako kasi before, pa lang ako, 17 years old. So talagang bawal yun. Bawal talaga siya. Pero totoo yung passport ko. Pero talagang inano ko siya. Pinurso ko kasi syempre may pangarap din ako sa mga. Exactly. So, sa mga nakapunod dito na OFW, ano yung message mo sa kanila? Yan, para sa mga katulad ko, OFW, napapanood mo tong video na to, isipin natin yung pagtanda, isipin natin yung, syempre, kahit sabihin natin na kaya pa ng isip natin, ng utak natin na kaya pa magtrabaho, pero pag bumigay na yung katawan mo, hindi mo na kaya. And this is parang sa sasakyan, di ba? Reserba mo to. Okay, sa sasakyan usually, pag tinanong mo yung isang tao, 4 ang gulong, pero para sa akin, 5 ang gulong dapat. Na dapat, yung pang 5 na yun yung magiging reserva mo. And ganito sa buhay natin, dapat may reserva ka. Pagdating ng panahon, mawalan ka ng trabaho, umuwi ka man dito sa Pilipinas nang walang ipon, at least may lifetime na negosyo ka. At the same time, nakakatuwa kasi yung time na dapat ikaw yung nag-aalaga sa anak mo, yung talagang freedom
na gusto mong gawin para sa sarili mo, yun yung pinaka-advice ko na hindi nababayaran ng pera lang. Exactly. Yung oras mo sa pamilya mo na one day magiging katulad ka din namin na dati nangangarap pero right now binibigay paunti-unti. Hindi naman isang click yung pangarap mo. Ang pangarap nandyan na lang yan. Ready na po yan. Pero once na trinabaho with action talaga yan and pinurso mo yung pangarap mo, dahil may pangarap ka, ibibigay po yan sa'yo. So congratulations and ngayon pa lang, welcome to our family. Yes, thank you so much, Nes. Ayan, Thank you so po. God bless you more. God God bless bless you yung po. company natin, Sandra. Thank you po.